Welcome sa Pinoy Pelikula Recaps. Bago tayo magsimula sa ating kwento, shoutout muna tayo kila Mo Amer Sumindad, Nubi 123 at kay 1126 na TV. Kung bago ka pa lang sa channel, pindutin muna ang like button at mag-subscribe ka na para matulungan mo ang aming channel. Maraming salamat po, at ituloy na natin ang kwento. Ang bida sa pelikula ay si Ben, isang babyface na 25 taong gulang na lalaki na palaging mabait at banayad sa iba. Ipagpalagay natin na siya ang perpektong kaibigan, ngunit ang mga bagay ay eksaktong kabaligtaran. Si Ben ay hindi isang serial killer, ngunit maaari niyang e-freeze ang oras at gawin ang anumang gusto niya. Siyempre, ginagamit niya ito para hoberin ang mga babae at gawin ang paborito niyang aktibidad, ang pagpipinta. Maging ito ay nasa kalsada, sa supermarket, o kahit habang nanonood ng pelikula, pinapahinto ni Ben ang oras para freeze ang mga hot na babae at ipinipinta ang kanilang mga hubad na larawan, pero hindi naman araw-araw ay ganun ang ginagawa niya. Si Ben ay isang normal na tao tulad nating lahat, nagkaroon siya ng masikasong kasintahan at may magandang kinabukasan. Kasunod nito, nag-flashback ang pelikula sa 5 linggong nakaraan, kung saan nagkamali ang lahat. Nakita natin si Ben na nakikipagtalo sa kanyang kasintahan, si Suzy, na tinatawag siyang talunan. Nang magkaroon siya ng sapat na dahilan, nakipaghiwalay siya sa kanya at lalo nitong ikinagalit ni Suzy. Nagsimula siyang maghagis ng mga bagay sa kanya at sa sandaling ito, nagiging slow motion ang lahat para kay Ben. Sa resulta ng breakup, mabilis na lumipat si Suzy at nakahanap ng aliw sa isang lalaki. Napansin sila ni Ben na magkasama sa cafeteria ng kolehiyo at nataranta. Kaya naman, para maabala ang sarili, sumali siya sa mga art class. Dahil interesado si Ben sa paggawa ng mga portrait mula pa noong siya ay bata, siya ay walang kahirap-hirap na gumagawa ng mga magagandang painting, na ikinagulat maging ng guro. Dalubhasa si Ben sa paggawa ng mga ultra-realistic na larawan ng tao. Gayunpaman, sa gabi, ang mga bagay ay nagiging napakahirap para sa kanya. Mukhang hindi makaget over si Ben sa breakup niya dahil sa tuwing pipikit siya, nakikita niya si Suzy. Lumipas ang mga araw, at kalaunan ay naging insomniac siya. Ngayon, hindi makatulog ng kahit isang oras si Ben. Ang mga alaala ng kanyang dating kasintahan ay unti-unting nagiging depressed na baliw. Sa sobrang panghihinayang at pagdurusa, sa wakas ay tinawagan ni Ben si Suzy at nakiusap sa kanya na bumalik. Humihingi din siya ng paumanhin sa ginawa niya sa kanilang relasyon, na nangangakong hindi na mauulit. Ngunit sa kabila ng pagyuko ni Ben sa kanya, tinanggihan ni Suzy ang kanyang kahilingan at ibinaba ang tawag. Ito ay nagpadala kay Ben sa mas malalim na kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa paglipas ng mga susunod na araw, sinisikap niyang magpalipas ng oras. Si Ben ay nagbabasa ng mga libro, nanonood ng mga pelikula, at nagsolong paglalakbay sa ibang mga lungsod. Gayunpaman, nang sumasapit ang gabi, nagsisimula ang insomnia niya, na nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate sa anumang bagay. Kaya, nagsimula siyang mag-random tour sa dilim. Isang gabi, tumungo siya sa isang lokal na supermarket, kung saan napansin niya ang isang anunsyo ng bakanteng trabaho para sa isang night shift guy. Iniisip ni Ben na ito ang perpektong pagkakataon upang magpalipas ng oras, at kumita ng pera. Kaya agad siyang nag-apply para sa trabaho. Nang sumunod na araw, nakapasa siya sa interview ng manager na nagngangalang Jenkins, at kalaunan ay nakuha ang trabaho. Sa wakas ay masaya na si Ben pagkatapos ng mahabang panahon, at may kutob siyang malapit ng magbago ang kanyang buhay. Habang nasanay na si Ben sa kanyang bagong trabaho, napapansin niya kung paano pinangangasiwaan ng bawat isa sa kanyang mga katrabaho ang sining ng pagpapalipas ng oras ng iba. Ang cashier, si Sharon Ponte, ay may pinakakakaibang estilo. Sinisigurado niyang laging nakatago ang orasan na may iba't ibang bagay. Naniniwala siyang dahan-daang lilipas ang oras kung titingnan niya ito. Pagkatapos ay mayroong isang pilyong lalaki na tinatawag na si Barry Brickman, na hindi kailanman seryoso sa trabaho. Kasama ang kanyang kapwa-tusong kaibigan si Matt Stevens, gumagawa siya ng iba't ibang kalokohan sa mga babaeng customer tulad ng paglalagay ng larwang pang-adulto sa kanilang mga bag. Ang ilan sa mga customer ay naguguluhan ng mahanap nila ito. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagpasya na panatilihin ito. Ang tanging tao na tila walang pakialam sa oras ay ang kanilang amo na si Jenkins.
maaari niyang ipagpatuloy ang tungkol sa kung gaano siya matagumpay at mayaman. Nang magsimula na siya sa kanyang mga egoistic na pananalita, napakabilis ng oras para sa kanya. Ngunit sa lahat ng mga empleyado ng night shift, si Ben ang may pinakakakaibang paraan ng pagpapalipas ng oras. Sa hapdi ng kanyang malalim na kapanglawan, hiniwalay ni Ben ang kanyang sarili sa panahon at katotohanan. Sa madaling salita, ginagamit niya ang kanyang mga superpower para e-freeze ang oras at kalaunan ang kanyang paligid, para magawa niya ang anumang gusto niya. Karaniwang tao, ninanakaw ang pera ng mga tao o gagawa ng ilang sagradong bagay. Pero iba si Ben, gusto lang ni Ben na maasa ang kanyang artistic skills. Dahil humanga siya sa katawan ng mga babae, pumipili siya ng mga random na customer, dahan-daang hinubad ang mga ito, at nagsimulang gumuhit ng kanilang mga larawan. Walang feelings si Ben sa kanila, gusto lang niyang makasigurado na hindi namamatay ang passion niya sa art. Nang siya ay tapos na, binibihisan niya ang mga ito pabalik, at nagpapalagutok ng kanyang mga daliri, na nagdulot ng oras upang magsimulang umagos muli. Ito ang naging buhay ni Ben ngayon. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang ipagmalaki, ngunit ayos lang yun. Hindi na siya ganoon ka-depress at baliw na tao. Dahan-dahan ngunit unti-unti, sinimulan na niyang ilihis ang sarili niya kay Suzy. Sa bahay, madalas tumambay si Ben kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Sean. Nagkasama na ang dalawa simula pa noong mga bata pa sila. Si Sean ang eksaktong kabaligtaran ni Ben dahil ang gusto lang niya ay makapasok sa pantalon ng isang babae. Nabatid na nakapunta na siya sa bawat stripper club sa lungsod. Isang gabi, sa kanyang night shift, nakasalubong ni Ben ang cashier na si Sharon sa locker room. Mukhang crush niya ito pero hindi niya magawang ipahayag ang sarili. Ngunit habang nag-uusap sila, kinagat ng magiliw na cashier ang kanyang sandwich na ikinagulat niya. Isang maliit na piraso ng adobo ang dumaikit sa pisngi ni Sharon at awkwardly niyang sinubukang panasan ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nang makita niyang nahihirapan ito, tinulungan niya ito at pinunasan ito para sa kanya na lumikha ng isang napaka-cheesy na sandali sa pagitan ng dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Sharon na umalis at tumungo sa pintuan. Gustong e-freeze ni Ben ang sandaling iyon at manirahan sa loob ng isang linggo. Ngunit sa oras na matauhan siya, wala na si Sharon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, biglang sumulpot si Matt mula sa isa sa mga stall at ipinahayag na pupunta siya sa sinehan kasama si Sharon. Nawasak nito si Ben, at nagtataka siya kung bakit siya ay malas. Naalala niya tuloy ang mga araw niya sa paaralan nang siya ay umibig sa unang pagkakataon. Siya ang pinakamatalinong babae sa klase, na gusto ng lahat noon. Isang araw, naaksidente siya at na-sprain ang kanyang braso, dahil dito kailangan niyang magsuot ng mabigat na baluti. Araw-araw, sinusulatan ito ng mga kaklase niya ng mga bagay na nakapagpapatibay loob para gumaan ang pakiramdam niya. May gustong isulat din si Ben, pero masyado siyang kinakabahan para makalapit sa kanya. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang pag-aatubili na sayang ang pagkakataon, dahil makalipas ang ilang araw, tinanggal ng batang babae ang kanyang baluti. Masaya ang lahat na makita siyang gumaling na, ngunit nang mapansin nilang may tumubong buhok sa kanyang braso, sinimulan nila siyang pagtawanan. Sa kalaunan ay nagsimulang umiyak ang babae at ito ay naging dahilan para kausapin ni Ben ang babae. Dinala siya nito sa isang sulok at inaliw siya. Sinabing makakasama niya ito kahit anong mangyari. Hindi nagtagal, naging matalik na magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay magkasintahan. Isang araw, biglang lumapit ang dalaga kay Ben at tinanong kung gusto niya itong halikan. Nang walang pag-iisip, sinabi niyang oo, at ang dalawa ay sumang-ayon na magkita sa kanilang paboritong lugar sa katapusan ng linggo. Tuwang-tuwa si Ben na hahalikan niya ang isang babae sa unang pagkakataon. Hindi siya nakatulog sa mga susunod na araw, at nang dumating na ang katapusan ng linggo, naghihintay siya ng buong araw, ngunit hindi dumating ang babae, dahil dito nalungkot siya at nasaktan ang puso ni Ben. Kinabukasan sa paaralan, sa wakas ay nalaman ni Ben na lumipat ang babae sa ibang lungsod kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng lakas at panlulumo. Sa kasalukuyan, tinitipon ni Jenkins ang lahat ng kanyang mga empleyado at ipinaalam sa kanila na maglalaro sila ng isang magandang laban sa football kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Ben at ang iba ay ayaw maglaro, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sa panahon ng laban, ang koponan ng supermarket ay natalo ng husto.
dahil malinaw na wala sa kanila ang nakakaalam kung paano maglaro. Halos hindi na maka-score ang koponan ng supermarket, na ginagawa itong 26-0. Nang mapuno na si Ben, nag-freeze siya ng oras at tumungo sa locker room upang magpahinga. Biglang, isang lalaki nag-unfreeze ng kanyang sarili at tumakbo palabas. Ito ay nagpapakita na si Ben ay hindi lamang ang taong nakakuha ng kakayahang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at pinalagutok muli ang kanyang mga daliri, na nagpapahintulot sa oras na bumalik sa orihinal nitong anyo. Sa init ng sandali, sinipa ni Matt ang bola nang walang patutunguhan na nauwi sa pagtama sa mukha ni Jenkins. Siya ay agad na isinugod sa ospital, at lahat ng iba pang mga kasamahan sa koponan ay umuwi, at naiwan sina Ben at Sharon sa playground. Sa sumunod na eksena, huminto ang dalawa sa malapit na kainan at sinikap na mas makilala ang isa't isa. Doon, nalaman ni Ben na single siya at nagbibiro lang si Matt tungkol sa pakikipag-date sa kanya. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap kay Ben at ganoon din ang ginagawa niya. Sinabi ni Sharon na noon pa man ay gusto na niyang makatagpo ng isang pintor dahil sa tingin niya ay makikita nila ang tunay na kagandahan ng mga bagay-bagay. Sa pag-uusap ng dalawa, malinaw na may chemistry sila. Pagkatapos ng kanilang hindi opisyal na pagde-date, inihatid ni Ben si Sharon pauwi at awkward na sinira ang kanilang unang halik sa pamamagitan ng paghalik sa kanya sa pisngi, na gusto ng babae ito sa mga labi. Nang sumunod na araw, isang nakakaawang Jenkins ang nag-anunsyo na siya ay mag-ho-host ng isang party sa okasyon ng kanyang kaarawan. Tinanong ni Sharon si Ben kung gusto niyang sumama sa kanya sa isang date, at sa huli ay masayang sumang-ayon. Nang maglaon, tinawag ni Jenkins ang mga lalaki sa kanyang opisina at binigyan sila ng magkakahiwalay na gawain para sa kanyang paghahanda sa kanyang kaarawan. Si Ben ay itinalaga sa pagkuha ng isang stripper sa party. Bagamat wala pa siyang nakakausap sa buong buhay niya, kilala niya lang ang taong makakatulong sa kanya. Nang maglaon, tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Sean, para sa tulong. Nangako na dadalhin siya sa party kung magagawa nila ang trabaho. Nagtungo ang dalawa sa isang lokal na club kung saan ginagamit ni Sean ang kanyang karanasan at kumuha ng isang babae para sa party. Kinaumagahan, nakatanggap si Ben ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki, na nagsasabing siya ay isang mahilig sa sining. Mayroon siyang art gallery sa lungsod at gustong magkaroon ng ilan sa mga gawa ni Ben dito. Natuwa si Ben dahil dito, dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong pinahahalagahan ang kanyang sining. Pero lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong prank call mula kina Barry at Matt. Ang gabing iyon, nagbihis si Ben para sa party at pinuntahan si Sharon. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, masaya niyang sinabi sa kanya na gustong ipakita ng isang sikat na organisasyon ang kanyang likhang sining. Buong puso siyang binabati ni Sharon, at hindi nagtagal, tumungo na ang dalawa sa party. Pagdating ng dalawa, nagaganap na ang party. Si Sean ay tinatanggihan ng isang magandang babae. Sina Matt at Barry ay sumasayaw tulad ng mga sociopath, at si Jenkins ay nasa DJ. Noon lang, napansin ni Ben ang kanyang dating kasintahan na si Susie, kabilang sa mga dumalo. Siya pala ang kasintahan ng kapatid ni Jenkins. Hindi nagtagal, dumating din ang stripper at nagpainit ng party. Sa partikular, si Sean ay bumubuo ng isang instant na koneksyon sa kanya. Samantala, tumungo si Ben sa banyo kung saan nadatnan niya si Susie. Walang pag-aaksaya ng oras, ipinahayag niya na gusto niyang magkasundo sila at maging mag-asawang muli. Siyempre ayaw ni Ben, dahil nakilala na niya ang love of his life niya, pero ang baliw na babae ay pinipilit pa rin niya. Kabigla-bigla, hinahalikan pa niya ito ng puwersahan. Agad siyang tinulak ni Ben, ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang nasaksihan ni Sharon ang buong pangyayari. Sinubukan ni Ben na ipaliwanag ang nangyari, ngunit umalis ang inosenteng cashier nang walang narinig na salita. Pagkaraan ng ilang sandali, dumiretso si Ben sa apartment ni Sharon at sinubukang ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit masyado siyang nabulag ng kanyang galit. Nang magsimula siyang maghagis ng mga kahalayan, nagalit si Ben at umalis. Dahil sa breakup, muli siyang umikot sa kanyang mundo ng depresyon at insomnia. Ang tanging bagay na inaabangan niya ay ang kanyang appointment sa kumpanya ng art gallery na tumawag sa kanya. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating ang araw at pumunta si Ben doon kasama ang ilan sa kanyang pinakamahusay na likhang sining. Gaya ng inaasahan, itinanggi ng may-ari ng gallery na nakipag-appointment siya sa kanya, kaya napagtanto ni Ben na siya ay na-prank lang. Ngunit nang malapit na siyang umalis, napansin ng may-ari ang ilan sa kanyang mga sketch ni Sharon at hiniling na tingnan. Nakakagulat, gusto niya ang mga ito, at inaalok si Ben ng isang gabi upang ipakita ang kanyang gawa sa gallery.
Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Sharon ng opisyal na imbitasyon sa art display ni Ben. Kahit nagalit siya sa kanya, nagpa siya pa rin siyang bisitahin ang gallery. Pagdating ni Sharon doon, natigilan siya nang makitang tungkol sa kanya ang bawat likhang sining doon. Lumalabas na tumigil si Ben sa paggawa ng mga larawan ng ibang babae, at ginamit niya ang lahat ng kanyang oras kay Sharon. Dahil siya ang pag-ibig ng kanyang buhay, at hindi siya makatingin sa ibang babae maliban sa kanya. Samantala, sa wakas ay nagkita na rin sina Sharon at Ben. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari nung gabing iyon, ngunit sinabi ni Sharon na hindi na niya kailangan. Napagtanto niya ngayon kung gaano siya kamahal nito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga pintura. Dahil dito, ang dalawa ang lalong nagkalapit at nagbahagi ng isang romantikong halik, sa gitna mismo ng art gallery room. Sa huling eksena, ginamit ni Ben ang kanyang kapangyarihan at pinalamig ang lahat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit si Sharon ay maaaring gumalaw sa nagyelo na mundo. Ang dalawa pagkatapos ay lumabas sa nyebe, kung saan milyon-milyong mga snowflake ang nasuspinde sa hangin. Sa wakas, muling naghalikan ang mga lovebird, kaya natapos ang pelikula sa isang masayang pagmamahalan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.